Sino ang dapat nating katakutan at ano ang dapat nating katakutan? Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Sa ating panahon, normal na lamang na i-blame ang mga tao ang Panginoon Diyos. Napapanood natin to sa social media kung paano biniblame ng mga tao ang ating Panginoong Kristo. So ginagaya na nila at pinagkakatawanan ang ating Panginoon Diyos. At ito po ay mapanganib. Alam natin ang consequences ng mga taong nilalapastangan nila ang Panginoon Diyos. Sa aklat ng Galatia chapter 6 verse 7 hanggang 8, huwag kayong padaya ang Diyos sa hindi napapabiro, sapagkat ang lahat na inasik ng tao siya namang aanihin niya. Sapagkat ang nag-aasik sa kanyang sariling laman ay sa laman ay mag-aani ng kasiraan. Datapwat ang nag-aasik sa espiritu ay sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ang consequences ng mga tao na biniblame nila ang Panginoon Diyos ay nag-aani sila o nag-aasik sila ng sarili nilang kamatayan. So mapanganib kapag binibiro natin ang Panginoon Diyos. Ang Diyos ay seryoso sa lahat ng mga bagay. Ang Diyos po ay hindi napapabiro. Dapat ang respeto natin o yung pagpapahalaga natin sa pangalan ng Panginoon Diyos ay gayon na lamang. Dapat andon yung paggalang natin sa Diyos na lumikha sa ating mga buhay. Kaya ang katanungan, ano ang dapat nating katakutan sa ating mga buhay? Walang iba kundi yung parusa ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Biblia sa Matthew chapter 10 verse 28, huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangangapatay sa kaluluwa, kundi bagkus katakutan niya yung makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan at sa impyerno. Mga kapatid sa Panginoon, ang dapat nating katakutan yung tayo ay maparusahan doon sa impyerno. At sino ang dapat nating katakutan? Walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos na may kakayanan magtapon ng kaluluwa doon sa impyerno. Doon po wala na pong second chance ang tao magsisi sa kanilang mga kasalanan. Bagamat doon ay sisigaw ka ng tulong sa Panginoon Diyos dahil wala nang second chance. Doon po sa impyerno wala na pong second chance. Kaya nga nandito pa tayo sa lupa, meron tayong kakayanan na lumapit sa ating Panginoon Diyos. Naturuan natin ang sarili natin magpakumbaba sa Panginoon Diyos. Turuan natin ang sarili natin na matakot sa ating Panginoon. Itong salitang ito ay nagre-remind sa atin na kailangan natin magkaroon ng takot sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat sa ating panahon, maraming mga tao na ngayon na wala na silang paggalang sa ating Panginoon. Kahit nga ang mga kabataan sa ating panahon, karamihan sa mga kabataan nawawala na sila ng respeto sa kanilang mga magulang, maging ganun din sa ating Panginoon Diyos. Hindi po lahat, pero karamihan sa mga tao ngayon na halos nawawala na sila ng paggalang sa ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, dapat magkaroon po tayo ng takot sa ating Panginoon. Alam niyo ba sa Biblia na may sinabi ang Panginoon Jesus sa mga disipulo na mayroong lalaking mahirap at lalaking mayaman. Ang pangalan ng mahirap na ito ay si Lazaro. At ito namang mayamang ito ay nabubuhay sa katanyagan, nabubuhay sa karangyaan. Parehas silang namatay. At nang namatay ang mahirap na si Lazaro, siya ay napasama doon sa piling ni Abraham. Ngunit itong lalaking mayamang ito ay napapunta doon sa Hades ng pagdurusa. Ang sabi dito sa Lucas chapter 16 verse 23, at sa Hades na sa mga pagdurusa, itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw niya sa malayo si Abraham at si Lazaro
ay nasa kanyang sinapupunan. At siya'y sumisigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. Mga kaibigan sa Panginoon, mga kapatid, ito po ay taong napapunta doon sa hadis ng pagdurusa. Kapag nandun na po ang isang tao na hindi po nagsisi sa kanyang mga kasalanan, dito po mapupunta ang tao sa impyerno, sa hadis ng pagdurusa. At napakahirap po na mapapunta doon. Biruin mo, isang lalaking mayaman na humihingi ng tulong kay Abraham na suguin si Lazaro upang palamigin ang kanyang dila sapagkat naghihirap siya sa alam na ito. Ano yung feeling na kapag ang tao ay napapunta doon po sa impyerno? Ito po ay nakakalungkot. So dito po mapupunta yung mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Dito po matatapon yung mga taong na tinutuya ang Panginoon Diyos, yung mga taong nagre-rebelde sa Diyos. At nakakalungkot po isipin na kahit po at ilang araw ka na tumawag sa Panginoon Diyos, kapag nandun ka na, wala na pong second chance. Kaya kaibigan ko sa Panginoon, nais ng Panginoon na tayo ay magsisi at tumalikod po sa kasalanan. Ang kagandahan loob po ng Panginoon Diyos, habang po tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, kilalanin natin ang Panginoon Jesus. Lumapit tayo na may pagpapakumbaba sa Panginoon, sapagkat ito po ang nais ng Panginoon Diyos. Lumapit po tayo sa Panginoon. Mga kaibigan sa Panginoon, nais ng Panginoon na tayo ay magsisi, ipahayag natin yung kasalanan natin sa harapan ng Panginoon Diyos, sapagkat ito ang gusto ng Panginoon, na tayo habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo ay maabot tayo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay laganap na po sa ating panahon. Ang pag-ibanghelyo, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay maririnig mo sa lansangan, sa simbahan, sa social media, at tayo po ay ginagawa ng paraan para tayo maabot po ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya kaibigan, kung isa ka sa mga tao na nakaranas na tinutuya ang Panginoon, isa ka sa mga nakaranas na bumagsak sa kasalanan, isa ka sa mga tao na nakakaranas ngayon na parang ang layo mo na sa Panginoon Diyos, ito po yung pagkakataon na tayo ay lumapit sa Panginoon. Manumbalik yung takot natin sa Panginoon, manumbalik yung banal na pagkatakot, sapagkat kapag tayo ay nanumbalik sa Panginoon, ire-restore tayo ng Panginoon Diyos. Babaguhin niya yung ating puso at laman ng ating isipan, at gusto ng Panginoon ipahayag natin sa ating mga buhay ang laman ng puso at isipan natin sa Panginoon. Sa aklat ng Roma chapter 10 verse 9, ganito pagkasabi, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig sa Jesus na Panginoon, sasampalataya ka sa iyong puso, binuhay siyang maguli sa Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Gusto ng Panginoon maligtas tayo, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na isang araw, kapag hindi tayo nanumbalik sa Panginoon, ay itatapon tayo sa impyerno. Ayaw po ng Panginoon Diyos, at ang lahat ng tao, nais ng Panginoon po ay maligtas. Sa kanyang muling pagbabalik, gusto ng Panginoon magkaroon po ng second chance ang tao. Ang second chance po, ibinibigay ng Diyos habang nandito po tayo sa lupa. At kapag ang tao po ay tinapon doon sa impyerno at hindi po nagsisi, wala na pong second chance. Kaya mga kapatid sa Panginoon, dapat natin maunawaan ang salita ng Panginoon Jesus sa ating buhay. Kung pahihintulutan natin ng Panginoon Diyos na magbago ng ating laman at puso at isipan, hayaan po natin ang presensya ng Diyos pumasok sa ating mga buhay.
sa pagtatapos na ito, nais ng Panginoon na mabasa mo ito ang salita niya sa aklat ng ikalawang Pedro chapter 3 verse 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gayang mapagpalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuod sa inyo na hindi niya ibig na sino mapahama, kundi lahat ay makapagsisi. Ayaw ng Diyos po na tayo ay mapahama. Lahat ng tao gusto ng Panginoon tayo po ay maligtas. Ay sumanalangin dakilang Diyos, pinagpipray ko po sa kabilang screen na ito na kami po ay lumalapit sa makasalanan. Humihingi ng pagpapatawad mo, Panginoon. Lord, langin ko nga, Panginoon, i-restore mo ang aming mga puso't isipan, Panginoon Jesus. Kung kami, Panginoon, nagkasala, kung kami, Panginoon, paulit-ulit sa pagkabagsak, Panginoon, hinihingi namin ng tulong mo ng iyong mayamang habag, Panginoon Jesus, at tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Manahalan ka po sa aking puso, Panginoon Jesus, at isulat mo nga po sa aklat ng buhay ang aking pangalan, upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan at matamis pangalan mo, Jesus. Amen. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon Jesus. Kapatid, pinatawad na tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. At nais ng Panginoon na huwag na tayong bumalik sa ating mga lumang pagkatao, kundi magkaroon tayo ng pagsunod sa Panginoon sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pagpipray, at patuloy natin i-desire na manahanan ang Panginoon Jesus. Kapatid, ito yung chance natin para tayo ay mapalapit sa presensya ng Panginoon. At ang ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay dapat sino ang dapat nating katakutan at ano ang dapat nating katakutan. Ang dapat nating katakutan yung mapunta ang tao, paparusahan tayo ng Diyos doon sa dagat-dagatang apoy. At ang pangalawa, dapat ang katakutan natin ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahama. Kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon Jesus. Yun lamang mga kapatid, at maraming salamat sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat.